uli sa ating lahat. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumatin nawa sa pagkakataong ito upang pag-aralan natin ang isa pang issue sa buhay ng tao. So, umpisahan natin. Saan ba ako mag-umpisa? Kaliwa, kanan? Ay, kanan. Ano ang batas ng Biblia sa paghihiwalay at muling pag-aasawa? Magandang topic ito, ha? Mayroong mga mag-asawang naghihiwalay. Sa Amerika, divorce. Sa atin, approved na yung legal separation. Pero walang divorce. Legal separation lang sa Pilipinas. Tingnan natin ano sinasabi ng Biblia. Anong batas ng Biblia sa paghihiwalay at muling pag-aasawa? Yan ang tanong. Ito. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 3:15, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayunmay may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Ang sunod na talata. Ang pagkapanganak nga kay Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu. Sunod na talata. Kung Inglesin natin, now the birth of Jesus Christ was on his wife, when as his mother, Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Sa pagkakataong ito, nagdadalawang isip si Jose na pakasalan dahil nagdadalang tao. Pero kinausap si Jose ng isang anghel at in-explain. Pinaliwanag sa kanya na yung pinagdadalang tao ni Maria ay galing sa Espiritu. So, in-explain dito yung marriage. At si Jose na kanyang asawa, palinghasay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim dahil nagdududa nga siya. Kaya ganun ang nangyari kay Jose. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Punta sa hangin. Ang katyagaan at pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So, there is tiyaga na sinasabi rito ni Apostol Pablo. Pagtsatsagaan mo yung asawa mo, kasi sa atin hindi pwedeng hiwalayan. Sa mga aral ng ating Panginoon sa Kristo, hindi pwedeng hiwalayan ang asawa. Bakit napunta ako sa kay Noe? Naputol. Nawala yung pag-aasawa. Naputol yung discussion nun. Nawala yung marriage. Napunta sa kabayong pula. Naputol. Saan napunta yung marriage ko? Naghalo-halo na yung aking mga material. Napunta sa higante. Naputol yung marriage ko. Napunta naman sa higante. Oh, cut short. Wala eh. Sumunod na tanong saan nagmulang sa lahi ang mga higante nung panahon ni Noe? Nilikha ba sila ng Diyos o nagmula sa lahi ng tao? O ito, higante naman. Hanapin ko ulit yung merit sa susunod.
Ang lumitaw dito ay mga higante. Totoo bang may mga higante? Yun ang tanong. No? Sa panahon ni Noe, bakit nagkaroon ng higante? Maputo na naman to. Sa Henesis, mababasa natin ang sinasabi, at nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak na mga babae. Sumula sa first creation, dumami at nagkaroon nga ng anak ng mga babae ayon sa unang panahon. Na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuhan ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. So yung mga anak ng Diyos na tinatawag dito, ito yung mga anghel na isinusugo ng Diyos mula sa langit papunta sa lupa. Nakita ng anghel, magaganda yung mga babae. Kaya nagsikuha sila ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. So mula yung generation na yon, nagkaroon ng crossbreeding, anghel sa tao. Sa crossbreeding na yon, lumabas ang mga bantog. Yan o, sinasabi niya rito. Ang tinatawag na mga anak ng Diyos noon, yung mga anghel. At tinawag na mga anak ng Diyos noon yung mga anghel na sinusugo ng Diyos sa lupa. Yan, so nagkaroon ng relationship ang mga anghel sa tao. Ano pa sinasabi ng Biblia? Ganito ang sinasabi sa Judas 1:6, at ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga talikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Mula sa katawan nilang, sa katauhan nilang spiritual, iniwan nila ang kanilang pagkaanghel. So sumanig sa katawan ng tao at tinilingan nila yung mga magandang babae upang kanilang asawahin. Maganda mga creations ng araw eh. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at magkaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng malalaking bantog. Sila yun. Malalakas sila. Siyempre crossbreeding eh. May kapangyarihan eh. Kaya nilang magsakatao. Kaya nung crossbreeding na yon, lumabas ang mga higante. Ano pa kaya sinasabi nito? Sa unang Pedro 3:20, ganito. Na ng unang panahon ay mga suwail ng pagpapahinood ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Nung nagkaroon ng pagbabahang malaki sa panahon ni Noe, namatay ang mahiganting yun. Nawala. Dahil 8 na lang silang nakitira. In-erase ng Diyos yung mga higante. No? Ito explanation sa unang Pedro. Matalong-talong. Ito yung picture ng daong ni Noe. Na kung saan ay makikita natin sa history na ito daw ay nasa taas ng bundok sa Turkey nung umapaw na yung baha. Pero nilinis siya ng Diyos ang mga higante. Sa ating panahon, totoo ba na may mga multo at mga duwende? Isa, pangalawang issue na to. Higante ngayon, duwende. Totoo bang may duwende o multo? Whatever it is that you imagine, it can take its form. Ang mga demonyo pwedeng magsa duwende o gumawa ng multo. Ano mga kapangyarihan nila? They can appear sa frog. Mababasa sa Biblia. Snake. Demonyo pala yung mga yun. No? So, ililigaw ka. Bibigyan ka ng panaisipan mo. May multo. Nung araw, nanay ko, tinatakot ako para hindi ako maglakwat sa gabi. Sabi niya, may tikbalang dyan sa punong akasya sa Palarca.
Yun ang panakot niya. Eh kami, takot kami, mga bata kami. So, meron ding ginagawang diablo, nagsasakatawang ano siya, snake. Yung panahon ni Eva, ang kausap niya, demonyo eh, yung snake na yun. Sabi niya, Eva, masarap ito, kainin mo. Doon sa pinagbabawal ng pusa. Na demonyo siya. Yun, nagmumukhang palaka ang mga demonyo. Nakasulat yun sa Revelation. So since demons are spirits, they can take diverse forms. Spirito rin kasi sila eh. There can be elves because an elf is an imaginary being o multo. Imaginary lang yun, nasa isip lang. Kita natin yung Snow White and the Seven Dwarfs. Isip lang ng director yun, pero na pasikat niya yung pelikula. Dahil nga maraming issue, mga kababalaghan sa buhay ng tao, na lumilitaw ang may gawa pala nung demonyo. Ililigaw ka niya. Satan can do that because man has already imagined them. Isip kasi, pinoprocess natin, pinapakita sa atin sa mga pelikula, sa television, multo. Ang dami pelikula kayang horror movie. Yung inuwi sa akin dito ni Maxwell, isang dalawang bag yata ng CD yun na puro nakakatakot, horror movies eh. Tapos sabi niya, hindi siya makatulog. Sabi ko, hindi huwag kang manood. Because yung imagination, kasi malawak yung imagination ng tao. Hindi natin masukat yun. Yan o, tikba lang. Ito yung panakot sa akin. Tikba lang. It can take the form of a witch. O, ayan o. Or a viscera sucker. Sa Bisaya, kung sino mong taga-Bisaya dito? Si May, taga-saan ka? Taga-saan ka? Mabalakat. Sa Mabalakat, wala dyan. Maraming sinasabi nilang aswang sa Cebu, sa Iloilo. Doon marami. Evil can do many things. That is in the Bible. Nakasulat lahat yan eh. Ito na, sa Revelation 16:13. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta. Doon sa sulat dito ni Juan, eh, lumalabas na doon sa dragon may inilabas na hayop. No? Ang nakita ko lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta. Meron din pala. Lumalabas din sa mga bulaang propeta. Yung mga nag-hypnotismo, tapos hihipag, gumagaling daw, natutumba. Maraming lumalabas. Sa demonyo rin yun. Next, 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan. Nung panahon na yon, mag-uso pa mga hari, yun, mga hari ang pinupuntahan ng mga demonyo, ang mga palaka. Pinapadala sila ng mga palaka. Bagay, yung nangyari yan, nung nagkaroon ng pagtatalo, si Pero at saka si Moises, di ba may mga palaka rin na pinadala ang Diyos doon sa Pero. Next. 16:14, marami. O dahil dito may translation. The target for the spirits of demons, sabi niya, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So merong ending lahat yan, mga demonyong ito. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoon nila mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos. So ito yung dakilang araw ng Diyos, sinasabi natin yung huling pag-uhukom na kung saan yung binigay niyang pag-asa sa atin na magkaroon tayo ng walang hanggang, walang kamatayan, eternal life, because there are 3 promises that God has given us, that the Lord is coming back. Diba? Tatanggalin niya ating mga kasalanan, kukunin niya tayo, kung tayo ay matuwid at banal at anak niya, tagasunod niya, maghahari tayo ng 1,000 taon. Dito yun, nakasulat sa Apokalipsis. Yung 1,000 taon na yun, sa Diyos, 1 araw lang yun. Pero sa tao, 1,000 taon pa yan
na mga ngaral ang mga matutuwid at anak ng Diyos sa iba't ibang mga bayan. Yun yung second judgment day na yun eh. So sabi niya dito, so that believe that elves are real creatures dahil gawa-gawa lang yan ng demonyo. Tatangnan ka niya ng palaisipan na meron ng mga espiritu. Marami talagang espiritu. Kaya lang, espiritu ng demonyo yun. Diba, naalala ko si Jane, meron niya atong nakakausap pa eh. Meron siya doon sa likod ng bahay nila. But those are illusions made by the devil. Lahat ng imang ka ng masamang pag-iisip ay totoo yung multo. Ganun ka. Totoo yung duwende. Pero yun, panliligaw lang pala ng demonyo yun ayon sa Biblia. Illusions of human eyes, nakita ko kanya, pero naglalaro dun yung guni-guni mo eh. Yung isip mo ang nagpapalagay ng issue dun eh. Mga illusions na kung saan ang demonyo nagdidikta sa'yo ng masama. Mauuna, marireceive ng mata mo kasi ang mata, nadadaya. Yun, nadadaya daw ang mata ng demonyo. You will see something which is non-existent, but you see it. Parang yung nasabi ko sa inyo, deja vu. Yung deja vu, parang galing na ako dito ah. Pero mayroong nag-ano sa isipan mo. Nililigaw ka, tinuturuan ka niya ng maling perception. Hindi pwedeng galing na ako rito dahil hindi ka naman galing doon. Pero madalas, maiisip mo eh, ay, parang nangyari na sa akin to. Yung pala kaagawan ng demonyo. Para mawala ang mga ginilagay ng demonyo sa kaisipan ng tao, eh makinig ka ng aral at katwiran ng Diyos. Dito mo makikita yung katotohanan. So, kaya isinulat ang mga aral ni Kristo sa Biblia, itinuro niya sa mga apostol upang makarating sa atin. Yun yung ating ipinagpapasalamat sa Diyos na kahit tayo sa ating panahon, kahit maraming nangyayari, meron tayong mga aral at katwiran ng Diyos na pinag-aaralan. Dahil sabi niya, yan ay ikababanal mo. Yun, makikita mo. Ay, ito na naman, bumalik na naman yung pag-aasawa. Kasalanan ba may pagrelasyon sa isang taong hiwalay sa asawa? Bumalik siya. Sana ko din na lang ngayong araw ah. Dapat bang maghiwalay ang mag-asawa kung ang isa ay nagkasala at patuloy na nagkakasala? Yan na rin ang sinasabi niya. Sa unang Korinto 15:33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Yun. Parang nabanggit sa akin ni Marilyn kanina. Yung asawang, yun yata yung pinapanood niya, pag kayong asawa mo ay daldal ng daldal, maiga pa yung patak, yung tulo ng ulan. Hindi matulog kanya ng... Mas maigi pa daw yun. Kaysa yung asawa mo, ngak-ngak ng ngak-ngak. Hindi ka ba katulog? Ano pa kaya? Datapwa, sinusulatan ko nga kayo, sabi ni Apostol Pablo, na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. O, pati kapatid pala eh. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o maglalasing, o manglulupig, sa gayoy huwag lamang kayong makisalo. Nakapatay kami. Maglalasing na. Pala mga lasing ko, hindi dapat pala pakisamahan eh. Ay nako, mapagtungayaw. Hindi, tumitikim lang daw naman. Mapagtungayaw, yun eh, maglalasing, manlulupig, yung mga nambubugbog ng babae. Ay, hindi dapat pakisamahan yun. Hiwalay kung hiwalay. Hiwalay ang dikolor. Kaya niya. Eh, paano yung araw ng Kristo na hindi pwedeng paghiwalayin? Ang pinagsama ng Diyos. Diba? Saan ka ngayon pupunta? Oo, kasal nga kayo. Wala kang magagawa. Kasal kayo, pero ayaw mo na eh. O, marami sa atin ganun. Maraming cases na kasi nga hindi nga pwedeng maghiwalay. Kasal talaga. No?
Hindi pwedeng paghiwalayin. Si Maria, noong araw, pinapakasal ko sa Amerikano. Dinala ko sa munisipyo. Nakita sa munisipyo na yung Amerikano kasal. Di pwede. Wala nangyari kay Maria. Balik siya sa zero. Ayun. Ang sabi sa Biblia, tutuparin natin ang kautusan ni Kristo. O, halimbawa, ano yun? Nagsama nga kayo, di siyempre, ang guide mo, Bible. Ito, tingnan nga natin kung ano sinasabi sa mga taga-Roma. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 19. Ngayon ay nalalaman natin ng anumang sinasabi ng kautusan. Yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasilalim ng hatol ng Diyos. The law has its effectivity over those who are under the law. Kung nakarinig ka ng aral at katotohanan, narinig mong aral ni Kristo, susundin mo. Pag sinabi niyang bawal maghiwalay, hindi kayo pwedeng maghiwalay. Kaya maraming cases, mali ang nakukuha ng lalaki, habang buhay namang nagdurusa yung babae. Or vice versa, nagdurusa yung lalaki. Ganun yun. Kaya sa mga aral kasi. Pero dito, sinasabi nga natin, kaya meron tayong Biblia, at hanapin natin kung ano yung ikabubuti ng buhay natin. Dahil lahat naman ay tinuro ng Diyos ay matuwid at banal. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin, sabi ni Pastor Pablo sa mga taga-Galacia. At gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. So, dapat alalayan mo, pagsabihan mo yung kapatid mo na itinuro lamang yung mga aral ni Kristo na nakasulat sa New Testament. Hindi na tayo maliligtas ng mga kautusan ni Moises. Iba na, napalitan na nga ang saserdote. Ang ating saserdote nga, totoong anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong tagapagligtas. Yun yung kabuuan ng pangalan niya eh. Yung Emmanuel na yun. Yun yung tagapagligtas na tinuturo sa Biblia. Sa Mateo, sinulat naman ni Mateo, ganito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tingnan niyo yung ginawa nating Panginoon. Namatay siya. Nabuhay siya. Hinanak niya yung mga apostol niya. Tinuruan niya ng mas matinding aral dahil spiritual na ibinuga niya. Nagsasalita na siya ng mga salita. Iba't ibang mga salita. Matalag, Ilocano ako. Tuturuan niya akong Bisaya para makapagturo ako sa Bisaya. Ganon ang ginawa sa mga apostol. Kaya kung saan sila napunta na kaya nilang bigkasin yung salita ng mga bayan-bayan na pinupuntahan nila. O sa atin, sa Katoliko, dito, pag nagpakasal ka, may mga ninong, may mga ninang, at babayad ka. Pero sa aral ni Kristo, walang bayad, ikakasal ka sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Espiritu Santo. Yun. Binyag, may bayad. Sa aral ni Kristo, wala. Yan, mga ninong-ninang. Pag inasal ka sa tunay na iglesia, aral ni Kristo yun. Ang talagang tunay na batas na magtatali sa mag-asawa ay ang batas ni Kristo. Paano yung kasal ng Katoliko? Hindi daw yun. Parang walang bearing sinasabi sa aral. Sa New Testament, hindi yun ang magtatali sa'yo. Dahil yung nagtali sa'yo doon, hindi naniniwala sa mga kautusan ni Kristo. Diba? Dahil sabi niya, yung kautusan ni Kristo dapat sundin. Otherwise, no effect. No effect yung marriage. Kaya doon, magulo ang buhay.
Tingnan natin sinasabi ni Apostol Pablo ulit sa Roma 7:2, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. True, may batas din tayo. Pagka nawala yung asawa mo, hindi makita, hindi ka pa pwedeng magpakasal. Pero sa legal system, 10 years at hindi lumitaw ang asawa mo, pwede kang mag-asawa. Papayagan ka ng Supreme Court o ng mga artists dyan. Kaya sa batas po ni Kristo, bawal ang diborsyo. Walang divorce dahil doon. At sinabi dahil dito ay iiwan ng lalaking kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. O aral ni Kristo. Pagka kayo ikinasal, hindi na kayo pwedeng maghiwalay dahil isang laman na lang kayo. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Bawal. Aral ni Kristo yan. Sa mga protestante, sa Amerika, marami dun. Divorce. Di lang nagkaunawaan, divorce. Naging Pilipino man siya, pagdating sa Amerika, divorce. Kasi ibang batas nila doon. Pero sa Pilipinas, walang diborsyo. Separation meron. Ang lihit ng batas ni Kristo ay aral sa iglesyang totoo. Bawal ang hiwalayan. Kaya magtiis ka. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalay ng tao. Tulad ng sitas na basa kanina. Once you're married for better or for worse. Kanya, for richer or for poorer, magsama kayo. Kaya pasakop tayo sa mga batas ni Kristo kung ano sinasabi niya. Pero ang masasabi ko na lang sa inyo, sabi dito, pasakop kayo sa batas ni Kristo kasi pagka kayo ay nabautismuhan ng tunay na bautismo, lahat ng mga nagawang kasalanan sa umpisa, pinapatawad ng Diyos. So mayroon baptism na mangyayari na yun ang mag-save sa ating lahat sa panahon ng pagbabalik na ating Panginoon sa Kristo. Mapalad tayo, nakikinig tayo, at sana yung pag-asang yun ay may sama niya tayo ng mangaral ng kanyang mga katotohanan sa mga hindi pa nakakarinig ng mga salita ng Diyos. At pagka nangyari na yun, mawawala lahat ang kasalanan natin. Yung bautismo ng ating Panginoon sa Kristo. Tapos dito naman sa mga gawa, sabi niya, at ngayon bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo. At ugasan mo yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Diba? Hintayin natin yung baptism na yun. Ang kasalanan po ng taong nagagawa sa labas ng batas ni Kristo, napapatawag po yan ng bautismo. So, lahat. Pagbabalik niya. Yung baptism natin, di natin alam yun. Bata pa tayo eh. Di pa natin alam yun. But may darating na ito ang bautismo. Yung pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ito nga, sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung kanyang estudyanteng ministro. Bagamat ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alikusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Sino ba si Apostol Pablo? Dati naman siyang kabilang kalaban ng mga estudyante ni Kristo eh. Siya pa ngayon nanguusig. No? Manguusig. Sinisiraan niya yung mga aral. Pero dumating ang araw. Binulag siya ng Diyos. Inutusan siya, pumunta sa isang saserdote. O tinuruan siya ng salita ng Diyos. O ngayon, siya pinakamarami tinuturo. Dahil dati siyang rebelde. Yun ang buhay ng Apostol Pablo. Kaya,
yung pagkakamali niyang yon, ikinumpara yun doon sa ginawa naman ni Judas. Kung itong si Apostol Pablo ay nagkasala at napatawad, si Judas hindi. Nag-guilty ng gusto si Judas dahil pinagkanulo niya ang ating Panginoon sa Kristo. Ang ginawa niya, nagbigti siya, pakamatay siya. O dito pa nga sinasabi ni Apostol Pablo, manguusig ako, pero pinatawad ako, nahabag sa akin ng Diyos. Kinahabagan siya. Kasama siyang maliligtas. So, ganoon ang buhay natin sa ating mga pag-aaral ng katwiran ng Diyos, na sana'y magkaroon tayo ng pag-asa na sa darating ang pagbabalik natin Panginoon sa Kristo, maisama niya tayo. Nakikinig naman tayo sa Kanya, nakikita natin yung mga aral niya. Yun ang ituturo natin. Kung suswertin tayo na makasama. At tayo ang susunod na magtuturo sa loob ng 1,000 taon. Tagal nun, no? 1,000 taon. Ano pa yung gagawin natin sa 1,000 taon? Ang buhay natin hanggang 70 lang. 80, swerte ka. Sa Biblia nakasulat, hanggang 70 lang. Kaya pagkas lumagpas ka ng 70, bonus mo na yun. Laking bonus na yun. Diba? Ako may 5 years pa ako maghihintay. Kung bibigyan niya ako ng bonus. So, ganon yung ating mga pinag-aaralan. At sana tuloy-tuloy tayo bigyan pa ng unawa ng Diyos sa ating susunod na paksa, sa ating susunod na pagkikita. So maraming salamat ulit sa araw na ito at sana ay tawad tayo ng Diyos. Next.